Simulan na natin ang kwento ni Tomas. Walang eksaktong taon, lugar ng Samar. Kakaiba ang kwentong ito dahil itong si Tomas ay may lolong isang hari ng Biringan. Noong una hindi rin siya naniniwala. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang natuklasan ang patungkol sa pinanggalingan niyang lahi na itong kanyang lolo noon ay bigla na lamang umanong nawala sa kanilang lugar at ang naging usap-usapan ng mga albularyo na gustuhan umano ito ng reyna ng Biringan. Kaya naman magmula noon, ang usap-usapan ay nanatili sa lugar hanggang sa dumating nga ang araw na itong si Tomas ay binigyan ng misyon ng kanyang lolong hari ng Biringan. Ang misyong yon ay paslangin ng mga aswang na noon ay hindi niya na ipagpatuloy. Kaya para kay Tomas, ang Biringan ay naging portal na lagusan na lamang para sa kanya upang kumonekta sa kanyang lolo para magabayan sa lahat ng gamit espiritual na kanyang kinakailangan. Subaybayan natin ang kwento ni Tomas magmula sa kanyang pagkabata hanggang sa ipagkaloob na sa kanyang misyon. Inay? Inay? Bakit po na naghinip ako kagabi? May matanda pong nagpapakita sa akin at para po siyang isang hari. May korona po siya sa kanyang ulo. Tinatawag niya po ako. Ayoko naman pong lumapit kasi natatakot po ako eh. Ano bang tsura anak? Matangkad po siya inay na may kaputian po. Matangos ang ilong pero kulay puti na po ang kanyang buhok. At kapag tinitingnan ko po siya ng lubusan sa kanyang mukha, halos magkahawig po kayo nay. Ay naku kang bata ka. Hindi naman yata totoo yung panaginip mo. Pero isa lang nakikita ko sa panaginip mong yan, ang mukha ng yung lolo. Ano po? Si lolo? Ang lolo Ricardo ko? Pero matagal na siyang nawala anak. At noon pa man hindi na namin siya nakita. Nagtungo lamang siya ron sa kagubatan. At ang sabi niya sa amin noon, may kukunin lang umano siya. Pero magmula ng araw na yun hindi na siya muling bumalik. Bata pa ako noon. Kaya itinaguhid na lamang kami ng yung lola noon. Paano hindi po siya nakabalik? Nagtungo lang naman po pala siya sa gubat. Pwede naman po siya umuwi eh. Ay naku anak, Tomas, hindi mo pa mauunawaan sa ngayon. Pero siguro sa paglaki mo, unti-unti mo ring mauunawaan ang lahat ng sinasabi ko. Makalipas ang 3 linggo, paulit-ulit na pare-parehong panaginip ang nararanasan ni Tomas. Kaya naman paulit-ulit na rin itong sinasabi sa kanyang inay, pati na rin sa kanyang tatay. Hanggang sa magtungo na nga sila sa isang albularyong malapit sa kanilang barangay. Sambit pang wika ng albularyo habang patuloy siyang ginagamot ng mga panahong yon. Alam niyo ho ba ang nangyayari sa anak ninyo ngayon? Isang hari ng Biringan lang naman ang nagpapakita sa inyong anak. At ang inuutos niya sa akin, huwag raw kayong mag-alala dahil sa hindi naman mapapahamak ang inyong anak. Alam niyo ho ba kung bakit? Dahil ang hari ng Biringang ito ay dati ring tao. At hindi lang yon, siya ang tatay mo at apo niya ang batang ito. Sinasabi ko na nga ba, ang tatay Ricardo. Pero bakit ngayon pa? Sa tagal-tagal ng panahong lumipas, nagkaroon na lamang ako ng sarili kong pamilya at anak. Ngayon lamang siya nagparamdam sa amin at dito pa sa anak ko. Alam mo naman siguro ang usap-usapan noon pa Rebecca na ang tatay mo ay nag-ahari na sa Biringan. Ipinagpalit niya kayo sa isang reyna ng Biringan. Kaya doon siya naninirahan noon pa. Subalit upang makabawi sa inyo, hindi niya naman kayo pinababayaan. Ginagabayan niya kayo. Ngunit dahil sa nangyayari sa ating lugar at bilang isang albularyong tulad ko'y matanda na, hindi ko na kayang tugisin pa ang mga aswang na nagsipaglipa na sa ating lugar. Kaya nagpapakita sa kanyang panaginip ang kanyang lolo dahil meron siyang misyong gagampanan. Anong misyon ang sinasabi ninyo? Isang misyon upang tuligsain ang mga aswang at sa pamamagitan ng kanyang lolo Ricardo, magtutulungan sila. Lahat ng kanyang kinakailangan espiritual ay ituturo ng hari ng Biringan. Paliban pa doon, pagagandahin niya ang buhay ninyo na hindi niya naibigay sa inyong pamilya noon. Hindi ko na po kailangan ng yaman at hindi na rin namin siya kailangan dito. Matagal na panahon niya na kaming iniwan at nagpakasasa lamang siya sa magandang buhay sa Biringan. Samantalang kami, hirap na hirap si nanay noon sa paghahanap buhay para lamang mabuhay kami. Tapos ngayon, idadamay niya pang anak ko sa kanyang misyon. Hindi ako papayag. Ayoko nang bumalik siya rito at ayokong mapahamak ang anak ko. Rebecca, iha, huwag kang mabahala. Hindi naman pababayaan ng kanyang lolo ang batang ito. Pati na rin kayo.
may mga nakalaang ginto para sa inyong buhay. At ang lahat ng gintong yon ay ipagkakaloob niya sa anak mo upang hindi siya maghirap sa mundong ito. At syempre pati na rin kayo ay damay roon. Wala ka na rin namang magagawa, Rebecca. Ang misyong ito ay nakatadhana noon pa. At ang pinagdaan ng hirap ng inyong pamilya noon ay isang proseso para sa magandang kinabukasan ninyo ngayon. Maya-maya pa'y umuwi na nga ang mag-ina sa kanilang tahanan. At nang sabihin nga iyon ni Rebecca sa kanyang asawa, hindi rin ito sumangayon. Sambit pang wika ni Badong habang nakasimangot. Anong misyon ang sinasabi ng tatay mo? Namatay ang 2 anak natin sa aksidente. At baka isa pa siya sa may kagagawa noon. Dahil kung ginagabayan niya kayo, dapat hindi nawala ang anak ko. Tapos ngayon, bibigyan niya ng misyon ng nag-iisa na lamang nating anak? Ano bang gusto niya? Ubusin ang mga anak ko at isama sa kanyang kaharian? Hindi naman ganun ang sinabi sa akin ng albularyo. At ang sabi pa nga, bibigyan daw tayo ng sandamakmak na ginto. At yun ang magiging dahilan ng ikababago ng buhay natin. Sa kanya ng ginto niya, tahimik tayong nabubuhay dito. Tapos ngayon, guguluhin niya tayo para sa gusto niyang misyon. At si Tomas pang napili niya. Hihingi ako ng proteksyon sa mga kilala kong albularyo upang hindi siya makalapit sa aking anak. Badong, wala umanong magagawa ang mga albularyo dahil ang misyong mangyayari sa anak mo ay matutupad kahit paanong gawin natin. Ilalayo ko ang anak ko. Ayaw kong maging katulad niya si Tomas na tumakas sa obligasyon upang manirahan sa Biringan. Makalipas ang 1 linggo, lumipat nga ng tahanan ng pamilyang yon. Nagtungo sila sa kabayanan. Subalit ang kanilang paglayo ay wala ring magandang kinatunguhan. Mas lalo pang naging madalas ang pagpapakita ng matandang hari sa Biringan. At hindi lang yon, dahil sa araw-araw na nga itong nagpapakita, isinama na rin ang bata sa kanyang kaharian sa Biringan. Apo Tomas, halika sa may pintuan. Isasama kita sa aking kaharian. Maganda dito, punong-puno ng kapayapaan. Hindi tulad sa mundo ng mga tao. Huwag kang matakot, iho. Hindi ka mapapahamak dahil ako ang iyong lolo. Ang iyong lolo Ricardo, nagagabay sa iyo habang ikay patuloy na lumalaki. Sige na, ihakbang mo ang iyong mga paa. Naganap ang lahat ng iyon sa isang panaginip ni Tomas. Patuloy nga siyang sumama sa kanyang lolo Ricardo. At pagdating sa may lagusan, sabay silang nagtungo roon at bumungad sa kanya ang isang napakalaking syudad na hindi pangkaraniwan. Lolo Ricardo, ang ganda naman po rito. Wow, napakaliwanag. At ang mga gusali nagsisipaglakihan. Mas malalaki pa po ito sa bayan namin. At ang mga naninirahan po rito, magaganda po ang kanilang postura, matatangkad at mapuputi. Pero may nakikita rin po akong ibang itsura, Lolo. Hindi po ba sila nananakit? Ang mga naninirahan dito sa Biringan ay mabubuti. Kontrolado namin ang kahariang ito. Gusto mo na rin bang manirahan dito? Hindi po, Lolo. Ang sabi po kasi sa akin ni Inay, pati na rin po ni Tatay, wag raw po kong kakain ng kulay itim na pagkain dito. Kasi hindi na raw po kung makakabalik sa bahay namin. Padalas ko po kasing ikinikwento na nagpapakita po kayo sa akin. Kaya yun po ang bili nila. Huwag kang mag-alala po. Tulad ng sinabi sa iyo ng albularyo, may misyon kang dapat gampanan at hindi ka maninirahan dito sa aming palasyo. Ipinapakita ko lamang sa iyo kung gaano kaganda ang lugar na ito. At sabihin mo sa iyong inay, humihingi ako ng tawad dahil napabayaan ko sila noon. Dito talaga nakatadhana ang buhay ko. Oot nagkaroon ako ng katawang tao noon. Subalit ang kalahati nito ay tunay na engkanto. Alam mo yun ang iyong lola noon pa man. Subalit hindi maunawaan ng iyong nanay magpahanggang sa ngayon. Halika po, pagtungo tayo sa isang mahabang hapagkainang yon. Pakain tayo ng sabay. Subalit tulad ng sinabi ng iyong nanay, huwag na huwag mong kakainin ng itim na kanin. Dahil hindi yun nararapat para sa iyo. Yun naman ay kung gusto mo pang makabalik sa lupa. Wow, ang dami naman pong pagkain nito, Lolo. Ang daming prutas, may mansanas, pati na rin po ang mga itim na ubas at ang mga kumikinang na mangga. Ang dami ring manok. Bigla po kong nagutom, Lolo. Sige na po't maupo ka na riyan. Kumain tayo at magpakabusog ka dahil sa muli mong pagbabalik sa lupa. Sigurado ko, hinihintay ka na ng iyong mga magulang. Sabay ngang kumain ng maglolo ng mga oras na yon.
Gutom na gutom itong si Tomas habang pinagmamasda naman siya ng kanyang lolo. Kapansin-pansin din ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila. May mga maaamong muka hanggang sa magpakita sa kanyang reyna ng biringan. Nakangiti ito at tumupo rin sa tabi ng mesa. Sambit pang wika nito kay Tomas habang abala siya sa kanyang pagkain. Maligayang pagpasok sa aming kaharian, Tomas. Welcome na welcome ka rito. Pati na rin ang iyong mga magulang. Ipagpatawad mo kung bakit nanirahan dito ang iyong lolo. Dahil noon pa man, nakatadhana na siyang maging hari rito at maging kaalalay ko upang patakbuhin ang mundo ng biringan. At isa ka rin sa nakalaang misyon, Tomas. Alam kong hindi lubusang mauunawaan ng iyong mga magulang. Subalit ito ang tadhana ninyo. Ibig niyo po bang sabihin ay mananatili rin po ko rito? Hindi, Tomas. Ikaw ang tutugi sa mga aswang sa lupa. Magiging kakaiba ka sa mga taong nanduroon. Kung ang iyong lolo ay isang hari ng biringan, ikaw naman ang maghahari sa lupa upang tugisin ang mga aswang. At hindi lang yon, magkakaroon ka ng kakayanan upang manggamot. Iyon ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo ng iyong lolo. At huwag kang mag-alala, Tomas. Nakasuporta sa iyo ang buong biringan para sa iyong misyon. At sa pagtungtong mo ng 17 anyos, magsisimula ka ng manggamot, Tomas. Ano po? Iyang bata-bata ko pa po noon. Paano po kung manggagamot? Huwag mo na munang isipin yun sa ngayon, Tomas. Sige na't ipagpatuloy mo ng iyong pagkain. Dahil pagkatapos mo riyan, ipapakita ko sa iyo ang mga ginto. Yun ay mapupunta sa iyong mga magulang upang kahit papano sa lahat ng misyon na iyong gagawin ay hindi kayo magugutom. Ang mga gintong yun ay matagal na naming pinangangalagaan. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Tomas ang sinasabi ng kanyang lolo. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang pagkain. At nang matapos na nga ito, nagtungo sila sa isang malaking pintuan. At sa pagbukas noon, sandamakmak na gintong kumikinang ang naghihintay kay Tomas. Pagulat pang wika ni Tomas na halos masilaw na sa sandamakmak na ginto. Wow! Yan po ba yung sinasabi ninyong ginto? Ang dami! Nakakasilaw na kumikinang. Pero, paano ko pong dadalhin yan? Ang dami-dami naman po niyan, Lolo. Kami nang bahalang magdala sa inyong pintuan, Tomas. Subalit ang tanong ko na lamang kung tatanggapin ba yan ng iyong nanay, pati na rin ng iyong itay. Dahil sigurado ko ngayon, galit na naman sila sa akin. Dahil ang pananatili mo rito ng ilang oras ay lumilipas na ng araw sa mundo ng mga tao. Ang weirdo naman, Lolo. Pero bahala na po. Babalik na po ba ako sa bahay namin? Parang ayaw ko pa pong umuwi. Ang ganda-ganda po kasi rito at ang liwanag. Hindi po tulad sa bahay namin. Ang dilim-dilim at ang liit ng bahay namin. Maaari ka namang bumalik rito kahit na anumang oras. Tawagin mo lamang ang pangalan ko at may magbubukas na pinto para sa iyo. At yun ay tinatawag na portal. Ang portal ng kaharian ng biringan. Matapos magsalita ng kanyang lolo, bigla siyang nagising na parang nagkaroon lang ng isang malalim na panaginip. Uhaw na uhaw ang bata at nang makita siya ng kanyang inay, dali-dali itong lumapit habang nagsasalita ng, Anak Tomas, akala namin kung ano nang nangyari sa iyo, anak. 2 araw ka nang walang malay at ang inaakala nga namin, hindi ka na muling makakabalik sa amin ng tatay mo. Ano bang nangyari, anak? Nanggaling po ko ng biringan, inay, kay Lolo Ricardo. Ang ganda po pala doon. Napakalayo po sa lugar nating ito. At may mga naglalakihang gusali. Pinapasabi po pala ni Lolo, patawarin niyo raw po pala siya. At ang sabi pa po niya, huwag daw po kayong mag-alala sa akin. Gagabayan naman daw po niya ako At magbibigay po siya ng maraming ginto. Diyan daw po sa may pintuan natin ilalagay. Ang dami po, inay. Nakakasilaw po na ginto. Sinasabi ko na nga pa, ang lolo mo na naman ang may kagagawa nito. Hindi mo ba alam na hindi na namin alam ang gagawin namin ng tatay mo? Ilang albularyo nang tinawag namin na magtungo rito. Pero ang sabi sa amin, hindi daw sila maaaring makialam. Dahil may nagbabantay siyang malakas na uri ng nilalang na nanggagaling nga umano sa biringan. Inay, pwede pong makahingi ng tubig? Nauuhaw po kasi ako. At nang makainom na nga ng tubig itong si Tomas, dumating naman ang kanyang itay. Pawis na pawis ito na hindi na malaman ang kanyang gagawin. Rebecca? Oh, ayos na ba si Tomas? Ayos na siya, Badong. Wala namang nangyaring masama sa anak mo. Siguro kahit na ano pang iwas ang gawin natin. Totoong sinasabi ng albularyo na ang misyon ni Tomas ay hindi mapipigilan.
Sa tingin ko wala na tayong magagawa, Badong. Ang kailangan na lamang natin ay magtiwala sa kanyang lolo. Lecheng buhay naman ito, oo. Nagpakalayo-layo na nga tayo. Kahit ba naman dito, sinusundan niya pa tayo. Kung may kakayanan lang ako na mismong kokontra sa tatay mo. Bakit ang anak ko pa? Marami naman diyang tao. Makalipas ang ilang taon, sa murang edad nga ni Tomas na 17 anyos, nagsimula na itong manggamot dahil sa araw-araw na siya noong binibisita ng kanyang lolo. Tinuturuan ng mga tamang panggagamot gamit ang kanyang kaalamanan ng galing sa biringan at ang itim na libreta na patuloy na daladala nitong si Tomas ay araw-araw niyang inaaral hanggang sa lubusan niya itong matutunan. Subalit kinukutya siya ng kanyang mga kababata dahil umano itong si Tomas ay nasisiraan na ng ulo. Ayun na naman si Tomas, manggagamot ko no. Bata-bata pa, paano manggagamot yan? Alam mo naman kapag baliw, piling mo marunong manggamot. Magkakababata lang naman tayo Sipunin pa nga yan noon, di ba? Tapos ngayon, maggagamot. Tama ka ron. Ewan ko ba dyan kay Tomas? Bigla na lang nagbago. Pati na rin yung kanyang mga kasuotan. May mga nakasabit pa sa kanyang leg. Wala na sa hulog itong si Tomas. Kaya lumayo na lang tayo sa kanya. Kaysa naman mahawaan tayo ng kanyang pagkabaliw. Hanggang sa dumating ang isang araw, ang dalawang kababatang yun ni Tomas ay ginambala ng dalawang engkanto. Tao po, magandang araw po sa inyo. Nandiyan po ba si Tomas? Ipapagamot ko lamang po itong kababata niya. Susubok lamang po kami kung gagaling sila dahil sa hindi na ho namin makausap ang dalawang ito. Parang sila yung nababaliw, hindi si Tomas. Kasi kahit ang kanilang katawan ay patuloy na nilang sinasaktan. Ewan ko ho ba kung bakit. Alihot, pumasok ko kayo, Mang Tuds. Maupo ho muna kayo riyan. Kumakain lang po pang samantala itong si Tomas. Bakit po parang tinanghali na kayo? Pasensya ka na, Rebecca. Nahirapan din kasi kami na dalhin dito yan. Nagwawala sa daan. Pati kami sinasaktan. Sandali lang ho ha. Tomas, pagkatapos mong kumain riyan, nandito yung dalawang kababata mo. Ipapagamot ni Mang Tuds. Matapos na ngang makakain ni Tomas, dali-dali na rin itong nagtungo roon. At sa unang pagtingin pa lamang nito, kitang-kita niya nang nanlilisik ang mga mata. Galit na galit kay Tomas habang nagwiwika sa kanyang harapan. Ang matanda sa iyong likuran, nakakasilaw ang kanyang liwanag. Lumayo ka sa akin, bata. Lumayo ka sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Akin ang katawang ito. Bakit ka naman po natatakot sa akin? Wala pa nga akong ginagawa sa iyo nakikita mo yung gabay ko. Lolo ko yan, hari ng biringan. Kaya sigurado kong kilala ka niya. Ikaw ba? Kilala mo ba ang lolo ko? Ayaw ko sa lolo mo. Kami ang engkantong hindi pinag-aharian. Malaya kami kung ano mang gusto naming gawin. Kaya wag ninyo kaming pakialaman. Hindi naman yata po pwede yon. Tao nang pinakikialaman ninyo. Maaari naman kayong kung saan-saan magtungo. Pero wag nyo lang pakikialaman ng mga tao rito. Lalong-lalo na yung dalawang kababata ko. Kahit na patuloy nila akong iniiwasan. Dahil alam ko naman na hindi nila ako naunawaan sa ngayon. Kaya kung ako sa'yo itim na engkanto, umalis ka na riyan. Dahil kapag nagalit ako, sigurado kong may paglalagyan ka. Nagmatigas ang dalawang itim na engkanto hanggang sa mapilitan nitong si Tomas na pasakitan niyon gamit ang kanyang nalalaman habang ang kanyang lolo ay nasa kanyang likuran, patuloy na bumubulong kung ano pa ang mga nararapat niyang gawin. Nakikita iyon ng itim na engkanto dahil sa mundo ng espiritual, nakikita rin nila ang nasa kabilang mundo na hindi nakikita ng mga normal na tao. Napakainit. Itigil mo na yung ginagawa mo. Kay bata-bata mo pa, ang dami mo nang nalalaman. Di ba sinabi ko naman sa'yo, tigilan nyo na ang dalawang ito. At kahit na bata pa ang kaharap ninyo, pero yung nalalaman ko, hindi ko may tatago kapag ginawa ko na sa inyong harapan. Lubusan ko kayong pasasakitan hanggat hindi nyo kinakalas ang nilagay nyo sa dalawang ito. At kahit na ano pang pagpupumiglas ninyo riyan, hindi kayo makakawala sa nagliliwanag na kadena. Pati na rin sa aking mga pamako. Hanggang sa lubusang manghinang dalawang itim na engkanto. Lambot na lambot ang dalawang yon na para bang lantang gulay. Sambit pang wika ng saroon habang nakayuko na halos maubusan na ng lakas. Kakalasin ko na ang lahat ng nilagay ko sa lalaking ito. Ginawa lang naman namin iyon dahil tinirador nila ang alaga naming ibon. Nananahimik ang mga ibong yon. Subalit anong ginawa nila?
Pinaglaruan nilang dalawa gamit ang kanilang tirador. At yun ang ikinagagalit namin. Kaya gusto naming kunin ang kanilang katawan upang ang espiritu na namin ang mag-aahari rito. Ako na mismo humingi ng tawad sa inyo dahil walang alam ang dalawang ito. Siguro ang akala lang nila ay normal na ibon lang yon dahil sa wala naman silang kakayanan na tulad ko. Sige na't ipagpatuloy nyo ng pagkalas ng lahat ng inilagay nyo riyan at pakakawalan ko na rin kayong dalawa. Matapos ngang kalasin ng dalawang engkanto ang kanilang inilagay, kagad din naman yung pinakawalan ni Tomas gamit ang kanyang pagtapik sa balikat. At pagkatapos nga noon, muling nanumbalik sa dating ulirat ng dalawang magkababata. Sambit pang wika ng dalawang yon habang pinupunas ang kanilang luha dahil sa pasakit na dinanas ng kanilang pisikal na katawan. Ano pong ginagawa namin dito? Tomas, bakit nandito ka sa harapan namin? At bakit may luha ko sa aking muka? Ang inyong lolo na ang bahalang magpaliwanag sa inyo dahil siya naman ang nakakita sa nangyari. Anong nangyari? Kayong dalawang bata kayo. Huwag nyo ang tinitirador yung mga ibon doon sa likuran ng tahanan. Ayan tuloy ang nangyari sa inyo. Abay kamunti ka na kayong mawala sa inyong sarili. Mabuti na lamang at tinulungan tayo ni Tomas. Dahil kung hindi, sigurado kung wala na kayong dalawa. At ang naghahari na sa inyong katawan ay yung itim na engkanto. Naengkanto po kami? Sinabi ko na ngang naengkanto kayo. Kaya nandito kayo ngayon sa bahay ni Tomas. Magpasalamat kayong dalawa sa kabila ng ginagawa ninyo kay Tomas ginamot pa rin kayo. Wala mang kaalam-alam sa nangyari sa kanilang dalawa. Patuloy na nagpasalamat ang magkababata kay Tomas hanggang sa maya-maya pa'y umalis na ngayon. Makalipas ang 4 na araw, naimbitahan itong si Tomas sa isang simbahan at sa kanyang murang edad, isang pari ang nakikiusap sa kanya na gamutin ng isang taong nangdudoon sa loob ng simbahan. Walang magawa ang pari kahit na paulit-ulit niya na itong basahan ng banal na aklat at tutukan ng malaking cross sa mukha ang pasyente. Hindi pa rin ito gumagaling na mas lalo pang naguhurumintado ang lalaki. At sa pagdating nga roon ni Tomas, bigla itong nanahimik habang nakakunot ang noo na nakatitig sa mukha ni Tomas. Magandang araw po, Father. Pasensya na po kung medyo nahuli ako sa pagdating. May ginawa pa po kasi ako sa bahay Abay ayos lang yung Tomas. Dali-dali kitang pinatawag dahil ang taong ito, abay kanina lang sa pagpasok niya rito sa loob ng simbahan. Bigla na lamang nagurumintado tapos nanilisik ang mga mata. Kaya ayun yung mga nagsipagsimba rito ay nagsipagtakbuhan na dahil sa takot sa kanya. Sa dami ng taong umaawat sa kanya ay ang lakas-lakas pa rin. Kanina ko pang sinusubukang basahan ng banal na aklat pero wala pa rin nagbabago. Ano ba sa tingin mo, Tomas, ang nangyayari sa taong yan? Sinasapian ba siya o kinakailangang dalahin sa mental hospital? Sa pagtingin ko pa lang po sa mga mata niya, Father, hindi po siya sinasapian at hindi rin po siya kinakailangang dalahin sa mental hospital. Napapansin niyo naman po siguro ang kanyang bibig. Patuloy po siya naglalaway at nag-aangil. Pero ang tanong ko lang sa kanya, bakit nagtungo siya sa loob ng simbahan? Sa kabila ng kanyang sitwasyon hindi po siya pangkaraniwan. Isa po siyang may lahi ng aswang. Aswang ba ikanyo? Abay delikado pala ang isang ito. Mabuti na lamang at wala siyang nakagat. Kaya pala kanina pang siging sunggap dito. Pero parang nasisilaw siya sa loob ng simbahan. Ako na pong bahala, Father. Paupuin niyo po muna rito ang lalaking yan. At panuorin niyo na lang po ang gagawin ko. Gamit ang nagliliwanag ni spiritual na panalin ni Tomas, gayon din ang kanyang mga pamako. Hindi makagalaw ang nilalang na yon. At nang tanungin niya na nga ito, kung ano ba ang kanyang kailangan sa loob ng simbahan, sambit pang wika ng nilalang habang patuloy na nanlilisik ang mga mata. Hindi ako mananakit. Nandito ako dahil gusto kong magbago. Ayaw ko na sa ganitong uri ng pamamaraan. Subalit sa tuwing nagtutungo ako sa loob ng simbahang ito, nagbabago ang aking ugali at hindi ko makontrol. Dahil sa batong nasa loob ng aking katawan, napilit na nag-uutos na pumaslang ako ng tao. Tulungan mo ako, Tomas. Subalit wag mo akong papaslangin. Ngayon ay nauunawaan ko na, Leo. Aaminin ko sa'yo. Hindi ka magbabago kahit na paulit-ulit kang pumasok sa loob ng simbahang ito. Alam mo ba kung bakit? Dahil yung bertud sa loob ng katawan mo ay hindi malulusaw kahit na paulit-ulit ka pang magsimba. Kinakailangan nating tanggalin yan. At sa mga pamamaraang gagawin ko, kinakailangan mong tiisin. Makakaramdam ka ng matinding sakit hanggang sa lubusan mong mailuwal ang bertud sa loob ng iyong katawan. Siya nga pala, bago ko gawin yon, pati ba ang mga magulang mo ay nasa lahi rin ng mga aswang?
O isa ka lamang sa mga niyanggaw ng mga aswang na nagsipaglipana rito? Wala kami sa lahi ng mga aswang. Hindi aswang ang mga magulang ko. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa aking nobya. May ipinakain siya sa akin noon at hindi ko naman alam na yun na pala ang pamamaraan ng kanyang pangyayanggaw. Ang akala ko, isa lamang siyang normal na babae. Subalit dumating ang isang araw, nakita ko na lamang siya nang abutin kami ng dilim sa isang lugar at doon ay biglang nagbago ang kanyang anyo. Magmula noon, inamin niya sa akin na isa siyang aswang at magiging katulad niya na ako. Kung hindi ako nagkakamali, Leo, alam mo ba kung saan nagkukutang naging nobya mo? Dahil sigurado ako marami sila. Pati na rin ang kanyang mga pamilya ay damay dito. Maaari ka bang makipagtulungan sa akin, Leo? Tutulungan kita, Tomas. Dahil ayoko nang may mangyaring tulad ng sa akin. Nagmahal lamang naman ako. Subalit sa maling tao pa. Nakapunta na ako sa kanilang tahanan. Wala silang ipinakitang masama sa akin. Yun pala, plano nilang maging katulad nila ako upang madagdagan ang kanilang lahi. Salamat, Leo. Sige't gagamutin na kita. Tiisin mo lang ang lahat ng mararamdaman mo. Magbibigkas ako ng mga usal. Pakiramdaman mong mabuti ang iyong katawan. At kapag naramdaman mong maduduwal ka, huwag mong pigilan, Leo. Kinakailangan mong mailabas ang bertud sa loob ng iyong katawan. Sige, Tomas. Titisin ko ang lahat ng yan. Muli lamang akong manumbalik sa dati. Patuloy na nag-usal si Tomas. Ikinargay yun mula sa ulo ni Leo. At nang maramdaman na nga yun ng kanyang pasyente, nagsisigaw ito sa loob ng simbahan hanggang sa tuluyang maduwal ng paulit-ulit. Tomas, hindi ko yata kakayaning mailuwal ito. Parang sasama ang lamang loob ko at ang aking buong katawan ay may lumalabas na usok dahil sa mga usal na ikinarga mo. Tiisin mo lang, Leo. Kunting tiis pa. Muli ka nang manunumbalik sa dati. Pagkakarga pa uli ako ng mga usal. Hanggang sa paulit-ulit na pagtsatsaga ni Tomas, nailuwal din ni Leo ang bertud ng aswang. Subalit napahinto ito nang makaramdam ng matinding pagod at sobrang pagpapawis ng kanyang buong katawan. Ako nang bahala sa bertud na ito, Leo. Wag ka na muling magtitiwala, ha? Ituturo ko sa iyo kung paano mong malalaman kung aswang ang iyong kaharap. Titigan mo sila sa kanilang mga mata. Kapag nakita mong nakabaliktad ang imahe mo roon, ibig sabihin lang nun, aswang ang kaharap mo. Matapos ang panggagamot na ginawa kay Leo, labis-labis naman ang pasasalamat nito kay Tomas na muli na siyang nanumbalik sa dati. Wika pa ng pare bago sila lubusang maghiwa-hiwalay doon mismo sa loob ng simbahan. Maraming salamat sa iyo, Tomas. Ngayon ay naniniwala na ako sa mga albularyo. Napakagaling. Samantalang kanina paulit-ulit na akong nagdarasal, wala pa rin nangyayari. At ikaw naman, Leo, mag-iingat ka, ha? Mabuti na lamang at tiyanggaw lang ang ginawa sa iyo ng nobya mo at hindi ka nila ginawang pagkain. Dahil kung nagkataon, siguradong hindi ka na makakarating sa simbahang ito. Marami pong salamat, Father. Lalong-lalo na sa iyo, Tomas. May mukha na uli akong iharap sa aking mga magulang. Dahil magmula noon, lumayas na ako sa amin. Ayoko kasi maging pabigat doon at makita nila akong ganoon. Walang anuman yun, Leo. Basta ang lahat ng mga pamilya na sinabi ko sa iyo, iyon yung gawin mo. Para hindi ka na muling magoyo ng mga babae riyan. Tama ang sinabi ni Father, mabuti na lamang at yanggaw lang inabot mo at hindi ka nila ginawang hapunan. O paano ba yan? Father, alis na po ako. Leo, sige na't mag-iingat ka. Subalit bago pa man maghiwa-hiwalay, panandali ang umiram ng papel at ballpen itong si Leo. Binigyan naman iyon ng pari. Dahan-dahan itong may sinulat roon at nang iabot nga iyon kay Tomas. Sa kanyang pagbuklat, nakalagay roon ang lugar kung saan naninirahan ng kanyang dating nobya, pati na rin ang mga kamag-anak nito na nasa lahi rin ng mga aswang. Tugong wika pa ni Tomas matapos niya iyong mabasa. Sigurado ka na ba rito, Leo? Oo, Tomas. Sigurado na ako dyan. At kapag magtutungo ka na sa lugar na yan, maaari kitang samahan. Pero hindi na ako magtutungo sa sityo. Ayokong makita ang lahi nila. Kinamumuhian ko ang nobya ko dahil sa ginawa niya sa akin. Alam kong nararamdaman mo. Sige, salamat sa impormasyong ito. Siguro kahit hindi mo na ako samahan, ayaw ko rin may mangyaring masama sa iyo. Ako nang bahala sa address na ito. Susurpresahin ko sila ng hindi handa upang lubusan ng matigil ang kasamaan nila.
At habang binabaybay ni Tomas ang daan papauwi sa kanilang tahanan, ang bertud na daladala ni Leo, kagad siyang naghukay sa lupa. Saka ito'y binaon at kinargahan ng panudlang usal upang hindi na mapakinabangan ng sino man ang bertud na yon. At sa kanyang muling paglalakad, papagabi na ng mga oras na yon, unti-unti na ring dumidilim ang paligid. Nang may magpakita sa kanyang isang sigbin at nakaharang sa kanyang daraanan, nakatitig ito na para bang walang nararamdamang takot. Isang sigbin? Kumpirmado nga. Alaga ito ng mga aswang. Subalit nang papalapit na itong si Tomas, mabilis na nawala ang sigbin na yon. Nagtungo ito kung saan at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad at nang lubusang makarating sa nasabing sityo. Kapansin-pansin ang katahimikan sa lugar. Subalit nakabukas ang bintana ng mga tahanan. May mga nakasilip na tao roon na patuloy siyang sinusundan ng tingin hanggang sa maya-maya pa. Nakasalubungan niyang isang matanda na may daladalang tungkod na nagwiwika sa kanya nang, Ano bang sadya mo rito, iho? Delikado ang lugar na ito para sa tulad mong bata. Umalis ka na habang maaga pa. May alam ka sa lugar na ito, tanda. Isa ka rin ba sa kanila? Hindi ako kaisa sa kanila. Subalit hindi nila ako magalaw-galaw sa lugar na ito. Dahil kapatid ako ng pinuno sa sityong ito. Kapatid? Bakit hindi ka naging katulad nila? Mas pinili kong maging tao kesa kumain ng hilaw na laman. At kahit na anumang pilit nilang pangyayanggaw sa akin, hindi nila ako makuha-kuha. Alam mo kung bakit? Ang totoo niyan, iho, may karunungan akong tulad mo. Subalit bilang paggalang na lamang sa aking kapatid, pinababayaan ko na lamang sila. At tulad ko, irerespeto rin nila ako rito. Kaya kung ako sa'yo, iho, alam ko namang malakas ka, pati na rin ang iyong gabay na hari ng Biringan. Umalis ka na rito dahil sa ang lahat ng naninirahan sa sityong ito ay nasa lahi ng mga aswang. Pasensya na ho kayo, pero yun ho talaga ang sinadya ko rito. Dahil sa may nakapagturo ho sa akin, ang kamuntikan ng mayanggaw na si Leo. Pagpasensyahan nyo na ho ako, pero kinakailangan ko ho silang paslangin. Kung yan ang tawag ng iyong tungkulin, ipinauubaya ko na sa iyo ang sityong ito. Matagal na panahon din akong nanahimik at hindi sila pinakialaman sa kanilang pagwawalang hiya. Ikaw na rin ang bahala sa aking kapatid at kung ano man ang nais mo, palayain mo na ang sityong ito sa kawalang hiyaan ng mga yan. Maaari rin ho kayo makipagtulungan sa akin. Yun ay kung gugustuhin nyo lang. Pero kung hindi kaya ng sikmura ninyo, napaslangin ang sarili ninyong kamag-anak. Wala na ho kung magagawa ron. Ako na lamang hong bahala sa kanila. Napilitang makipagtulungan ng matanda. Nagpatuloy si Tomas sa kanyang paglalakad at nang makarating sa isang lugar na napapaligiran ng tahanan, napahinto itong si Tomas, gayon din ang matanda. Dahil sa may isang matipunong lalaki ang nakatitig ng masama sa kanila na may 3 kwintas na bungo na nandoon sa kanyang dibdib habang nagwiwika ng, Kuya, ano yung dinala mo? Isa bang pagkain o isang malas sa ating sityo? Pagpasensyahan mo na ako, Hernan. Sa tingin ko ito na ang oras ng inyong paglikas rito. Hindi pangkaraniwan ng batang ito. Sa palagay ko, ito na ang matagal kong inihintay. Ang pagkaubos ninyo sa pamamagitan ng binatilyong ito. Kuya Saro, ipinagdarasal mo ang pagkaubos namin. At mo'y natutuwa ka pa. Kapatid mo ko, bakit mo'y sinama rito ang batang yan? May gabay siyang isang malakas na hari ng Biringan. Ipagpaumanhin mo, Hernan. Pinakiusapan ko naman siya. Subalit wala na talaga. Dahil alam niya kung sino-sino mga naninirahan dito. At kung anong uri ng lahi. Mang Saro, sigurado ka ho bang kapatid niyo yan? Bakit matipuno pa rin siya? At parang hindi tumatanda? Yun ay dahil sa bertud sa kanyang katawan. At kapag pumapas lang siya ng tao, ginagawa niya yung alay upang hindi siya tumanda at manatili ang kanyang pagiging matikas upang pamunuan ang kanyang nasasakupan. Ganun ba? Ginoong Hernan, siguro naman napapansin mo yung edad ko kaysa sa inyo. Oo, mas bata ako, pero yung kaya kong gawin ay hindi kaya ng ibang may katangiang tulad ko. Nalaman ko kasi sa sityong ito na patuloy ng pagdami ninyo dahil sa pangyayanggaw.
at ang mga tahanang nakapaligid sa atin. Mga hindi pangkaraniwan ang naninirahan dyan. Pagpatawad niyo ang bigla kong pagpasok rito. Ayoko lamang kasing marami pa kayong mabiktima. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magsipaglikas na kayo sa sityong ito at magtungo sa malayong lugar na wala kayong magagambalang tao. Bilang paggalang ko na lamang kay Mang Saro. Parang kami pa ang may utang na loob sa'yo. Hindi maaari ang kagustuhan mong yan. Hindi namin maaaring iwan ang aming tahanan. Dito ako namumuno at ako ang nag-ahari rito. Malakas ang loob mo, bata. Sa dami naming naninirahan dito, nag-iisa ka lang. Hindi ako nag-iisa. Kasama kong gabay kong lolo. At kung ayaw niyo umalis rito, mapipilitan akong pati kayo sunugin kasama ng inyong mga tahanan. Dahil sa galit ng nilalang na yon, kagad itong sumugod kay Tomas. Kakaiba ang kanyang lakas. Bahagyang napatila po nitong si Tomas dahil sa biglaang pagsugod. At sa kanyang dahan-dahang pagtayo, nawala ang nilalang sa kanyang harapan hanggang sa marinig niyang pagsigaw ng mga kasamahan nito na nagsisipagtalunan sa kanilang mga bintana. Subalit gamit ang abilidad nitong si Tomas, pumuto lamang ito ng isang patpat, kinargahan ng iba't ibang uri ng mga usal at ang lumalapit sa kanya roon ay isa-isang hinahagupit at ang bawat tinatamaan ay animoy hinahagisan ng asido na unti-unting umuusok ang buong katawan hanggang sa mawala ng malay na parabang dahan-dahang nasusunog dahil lamang sa isang patpat na kinargahan ng usal. Nandito ako sa iyong likuran, iho. Makikipagtulungan ako. Ipagpatuloy mo lamang yung ginagawa mo. Magaling, ginagabayan ka nga ng isang hari ng Biringan. Patuloy rin sa pagpaslang si Mang Saro gamit ang kanyang sariling abilidad. At habang unti-unting nababawasan ang puwersa nila Hernan, mas lalong nanggalaiti sa galit ang pinuno dahil pati ang kanyang kapatid ay nakipagtulungan na sa pagpaslang sa kanyang mga kalahi. Sambit pang wika nito habang patuloy lamang silang pinanunod. Saro, bakit pati ikaw ay nakikialam? Huwag mong paslangin ang aking kalahi. Hindi mo sila kalaban. Hernan, matagal na akong nagtitimpi sa inyong lahat at hindi ko na kayang masama ninyong ginagawa. Ito na ang pagkakataon upang ipakita sa inyo na lahat ng kasamaang ginagawa ninyo ay may kabayaran at ang pagbawi namin sa buhay ng iyong mga kasamahan ay ang kabayaran sa lahat ng inyong mga pinaslang. Nagpatuloy ang labanang yon at ang bawat sumusugod sa dalawa ay walang alinlangan nilang pinapaslang hanggang sa sumigaw ang pinuno. Pinapalikas ng ibang nanduroon, lalong-lalo na ang mga kabataan, kanya-kanyang nagsipagpulasan hanggang sa ang nanduroon na lamang ay si Hernan. Muli pang wika nito na may kasamang pagbabanta. Makikita muli tayo, bata. At ikaw, Kuya Saro, ipinagkalulumo mo ko. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. At nangakmang susugurin na iyon ni Tomas, pinigilan na siya ng matandang si Saro. Pinabayaan na lamang nila itong makalayo. Wika pa ng matanda. Pabayaan na natin siyang makalayo, iho. Siguro naman ay magtatanda ng mga yon. Marami-rami rin tayong nakaltas sa kanila. Ano bang iyong plano sa bangkay ng mga ito? Marami hong salamat sa pagtulong ninyo, Mang Saro. Susunugin ko ang katawan ng mga ito, kabilang na hong kanilang mga tahanan, para hindi na ho mapakinabangan ang bertud sa kanilang katawan. Tutulungan kita, iho. Ikaw ang bahala roon at ako naman dito. Patuloy nga nilang sinunog ang mga tahanan, gayon din ang mga bangkay at pagkatapos nga nila roon, sumama kay Tomas ang matandang si Mang Saro. Subalit sa pagdating sa pakros na daan, nagpaalam na rin ito kay Tomas upang maglakbay kung saan man siya dadalhin ng kanyang mga paa. Sigurado ho ba kayo, Mang Saro, na hanggang dito lang po kayo? Maaari po kayong manirahan sa aming tahanan. Yun po ay kung gugustuhin lamang ninyo. Maraming salamat sa iyo, Tomas. Subalit hindi ko matatanggap ang paanyaya mo sa akin. Para na akong isang ermitanyo na kung saan man ako abutin ang aking paglalakbay, doon ako mananatili at hindi ko malilimutan ang batang tulad mo. Samantalang sa panahon ko noon sa ganyang edad, wala akong ganyang kalakas na abilidad. Kaya natutuwa ako sa iyo, Tomas, dahil kakaiba kang bata. Ipagpatuloy mo lamang yang iyong misyon at sigurado kung may patnubay ka ng nasa itaas
O paano ba yan? Hanggang dito na lamang ako. Pinagmasdan ni Tomas ang paglayo ng matanda. Gamit ang kanyang tungkod, dahan-dahan ito sa kanyang paglalakad hanggang sa lubusan na itong makalayo. Muli na lamang niyang binaybayang daan pauwi sa kanilang tahanan at sa kanyang pagdating nga roon, kagad siyang napansin ng kanyang itay dahil sa marumi niyang damit habang may dugo na kagad niyang ibinabad sa tubig. Tomas, anak, bakit namumulang tubig na yan at napakasangsang ng amoy? Wala po yun, itay. Saglit lang ho at magbibihis lang ho ako. Tomas, wag kang tumalikod sa akin. Sabihin mo ang totoo. Dugo yan, di ba? Paano nagkaroon dyan sa damit mo? Itay, baka hindi ho kayo maniwala sa akin kapag sinabi ko sa inyo. Ano bang ginagawa mo, anak? Pumatay ka ng tao? Dahil ba yan sa gabay mo? Dahil sa lolo mo na hari ng Beringan? Tinuturuan kang pumaslang? Hindi ho yun ganun, itay. Hindi lang ho basta-bastang taong pinapaslang ko. Wala na ho silang karapatang mabuhay sa mundo nating ito. Dahil mas marami pa ho mapipinsala. Tulad ho ni Leo, nakamuntikan na ho nilang mayanggaw. At hindi ho masama ang ginagawa ko, itay. Ginagampanan ko lang ho ang misyon ko. At ang misyong yon ang magpapalaya sa bawat sityo dahil sa panggagambala ng mga aswang. Aswang? Yan na bang napapala sa paggabay sa'yo ng iyong lolo? Ang paniniwalang may aswang rito? Totoo po sila, itay. Subalit ang mga tulad kong may abilidad lamang ang nakakapansin sa kanila. Paminsan-minsan ay nakikihalubilo sila sa mga normal na taong tulad ninyo. Pero hindi ninyo alam na ang punteriya nila ay kayo o kaya naman ay ang mga kabataang sanggol. Huwag niyo na ho sana akong pigilan, itay. Dahil alam ko na ho ang ginagawa ko kahit na nasa murang edad pa ako sa ngayon. Makalipas ang ilang taon, lubusan na ngang nagbinata itong si Tomas at sa pagtungtong niya ng 24 anyos, mas lalong tumindi ang kanyang mga obligasyon. Dumami ang nagsipagdatingang mga pasyente sa kanilang tahanan at sa kanyang patuloy na panggagamot. Hindi pa rin siya pinababayaan ng kanyang gabay hanggang sa makaharap niyang isang barangan na patuloy na pinasasakitan ng isang babae dahil sa matinding selos patungkol sa asawa nito. Hindi ako nagkakamali. Isa kang barangan. Tama ba ako ron? Mayangking lakas ka rin. Kamuntikan pa kitang hindi mahuli dahil sa lakas ng poder mo. Subalit hindi ka makakatakas sa akin. Bakit mo naman pinasasakitan ng babaeng ito? Anong kasalanan niya sa'yo? Kabit siya ng asawa ko. Kaya kinakailangan ko siyang paslangin. Nagkamali siya ng binangga dahil hindi niya alam na ang asawa na kanyang nilalande ay isang barangan. Pahihirapan ko ang kanyang katawan na nilalapatan ng iba't ibang uri ng mga insekto. At ang mga insektong yon, mangunti-unting sisira sa kanyang katawan hanggang sa lubusan siyang manghina at masiraan ng kanyang bait. Kaya ipaubaya mo na sa akin ang babaeng ito upang wala na tayong pag-usapan pa. Hindi naman yata maaari ang gusto mo. Lumapit ang taong ito sa akin para humingi ng tulong. Kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. At ayon sa sabi sa akin ng babaeng ito, hindi siya kabit ng asawa mo. Ang asawa mong umaaligid sa kanya at pilit niyang iniiwasan. Naunawaan mo ba ako? Mali ang impormasyong nasagap mo, bata. May tiwala ko sa asawa ko at kilala niya ako. Kung gagawa man siya ng mali, ako mismong papaslang sa kanya dahil ang barangang tulad ko ay may kakaibang lakas at kapangyarihan. Masyado kang nagtitiwala sa asawa mo. Kung ako sa iyo, barangan, tanggalin mo ng lahat ng nilagay mo rito. Dahil kapag nagalit ako, yang ipinagyayabang mo sa aking kapangyarihan ay kayang-kaya kong lusawin. Dahil kahit ako mismo ay alam ko ang kaparaanan yan. Paano mong nalaman? Isa kang manggagamot. Sinong nagturo sa'yo? Akala ko ba malakas ka? Mahina ka pala. Hindi ko makokontrang tulad ng kaalaman ninyo kung hindi ko rin alam kung paano gawin ito. Balanse ang kaalaman ko. May dunong din ako ng kaliwa, subalit hindi ko ginagamit yun sa kahit na anumang uri ng kasamaan. Pinag-aralan ko ang kaparaanan ninyo, hindi dahil sa masama ako. Yun ay para alamin kung paanong kukontrahin ang kasamaan ninyo sa mga taong mangmang na walang alam sa ginagawa ninyong kasamaan. Subalit mas nangingibabaw sa akin ang kaalaman ng kanan at yun ang hindi nyo kayang gawin. Matikas kang ang bata ka, subalit subukan natin. Hindi ako makapapayag na ang isang batang tulad mo ang kukontra sa lakas ng aking kaalaman na matagal na panahon ko nang pinangalagaan. Binigyan ng pagkakataon ni Tomas para makipagkumbati espiritual ang mambabarang na yon.
Kinalas niya ang ginintuang panali, pati na rin ang spiritual na pamako. Patuloy itong nag-usal sa kanyang harapan na patuloy na may minumustya at paulit-ulit na dinuduro itong si Tomas. Subalit ni kiliti sa kanyang katawan ay wala siyang nararamdaman. Pinabayaan niya lamang ang mambabarang na yon hanggang sa may makita siyang mga insekto nang galing mismo sa katawan ng babae. Isa-isang nagsipaglapitan sa kanya. Wala pa rin ginagawa itong si Tomas. Pinabayaan niya lang mga insektong yon. Subalit sa paglapat sa kanyang balat, isa-isa itong nagsisipagbagsakan sa lupa na isa-isa niya namang niyuyurakan. Napangisin na lamang itong si Tomas nang biglang sumimangot ang barangan na yon dahil sa wala siyang magawa na kahit ang kanyang mga pamatay na usal ay hindi umuobra sa lakas ng balabal ni Tomas. Sambit pang wika nito sa barangan na patuloy pang inaasar. Totoo ngang nasa isip ko, mahina ka at ang lahat lamang na napiperwisyo mo ay ang mga taong normal. Subalit sa tulad kong may malakas na gabay, hindi uobra ang lahat ng kaalaman mo. Tapos ka na ba? Dahil kung tapos ka na, ako naman ang magpaparamdam sa iyo ng tunay na kaalaman. At ang kaalamang mararamdaman mo ngayon ay nanggaling sa kaitaasan, hindi nanggaling sa impyerno. Ang sakit. Parang pinapaso ang buong katawan. Itigil mo na yan, bata. Sumusuko na ako. Hindi ko na kaya. Nagsisimula pa lang tayo. Pinagbigyan kita kanina sa gusto mo at wala akong ni isang ginawa. Maliban sa pagyurak sa mga alaga mo, siguro naman maaari mo rin akong pagbigyan at ipadama sa iyo ang totoong kapangyarihan. Patuloy na pinasakitan ni Tomas gamit ang kanyang lihim na karunungan. Isa-isang inilapat sa kanyang malalakas na usal at sa bawat pagdampi, patuloy ito sa kanyang pamimilipit hanggang sa maglupasay sa lupa. At kahit nakahiga na nga ito roon, gamit lamang ang palito ng posporo sa bawat paglapat sa katawan ng barangan, nagmakaawa ito kay Tomas na nagwiwika ng, Isinusuko ko na ang lahat ng kapangyarihan ko. Hindi kita kaya, bata. Pamamatay na ako sa ginagawa mo. Itigil mo na ang lahat ng yan. Tinatanggap ko na wala ako sa kalingkingan ng iyong kakayanan. Pakawalan mo na ang espiritu ko upang muli nang manumbalik sa aking katawan. Ngayon ay alam mo na ang tunay na kapangyarihan ng nasa itaas. Ako naman ang humihingi ng tawad sa iyo. Dahil sa tindi ng tinamo ng iyong espiritu, kahit na manumbalik pa ito sa iyong sariling katawan, lilipas lamang ang ilang araw. Mamamatay ka na rin at paglalamayan na ng iyong kamag-anak ang iyong bangkay. Pagbibigyan ko ang iyong kahilingan, pakakawalan kita ngayon. Ako nang bahala sa ginawa mong ito. Pagagalingin ko ang babae. Layas mambabarang. Matapos sambitin ni Tomas, nawala ng malay ang pasyente dahil sa pagod. Hanggang sa maya-maya pa, nang muli nang nanumbalik ang kanyang espiritu, dahan-dahan ang ginamot ni Tomas ang buong katawan ng babaeng yon, gamit ang mahiwagang tubig na kumikinang na nanggaling pa sa kaharian ng biringan. Wika pa ni Tomas habang dahan-dahang ibinubuhos sa katawan ng babaeng yon ang mahiwagang tubig. Magmula sa iyong ulo, kinakalas ko ang lahat ng itim na kapangyarihang bumabalot sa iyong buong katawan at sa pamamagitan ng mahiwagang tubig na ito, makakalaya ka sa iyong pagkabilanggo. Ang lahat ng iyong karamdaman ay mawawala. Matapos maibuhos ang tubig na yon, gumaan ang pakiramdam ng babae. Subalit ang mga bakas sa kanyang balat dahil sa mga insekto ay nanduroon pa rin. Ngunit sa paglipas umano ng mga buwan ay unti-unti na ring ihilom ang lahat ng sugat sa kanyang katawan dahil sa panggagambala ng mga insekto na alaga ng mambabarang na yon. Malaya ka na ngayon, Karing. Wala nang sumpa ng barang sa iyong katawan. Muli na ring manunumbalik ang ganda ng iyong balat. Dalahin mo ang tubig na ito at sa bawat pagligo mo, isasama mo ito sa isang timbang tubig. Sigurado ako sa paglipas lamang ng ilang buwan, wala nang mga sugat na yan sa iyong buong katawan, kaya muli ka nang makakatulog ng mahimbing. Sa paglipas ng ilang buwan, ayon sa bali-balita sa kanilang barangay, may aswang umanong umaatake sa mga alaga nilang manok, pati na rin sa kanilang mga alagang kambing. Kaya naman sa ilang taong pananahimik ni Tomas, muli na naman niyang naramdaman ang presensya ng mga aswang na unti-unti na muling nagpaparamdam sa kanilang sityo.
Tomas? Tomas? O magandang hapon Mang Daon. Ano ho ba ang atin? Magpapagamot ho ba kayo? Hindi ako magpapagamot. Kinakailangan kong tulong mo. Abay yung mga alaga kong manok roon, unti-unting nauubos. Pati na rin yung mga kambing kong alaga. Abay napapansin ko Tomas, hindi pangkaraniwan ang ingay ng mga manok ko sa gabi. Pati na rin yung mga kambing patuloy sa pagsigaw na para bang may kinakatakutan. Paano hong may kinakatakutan Mang Daon? Noong nakaraang gabi kasi, ako na mismo nagmatsyag sa paligid ng aking mga alaga. Nagkuble ako sa makapal na damuhan. Habang tinitingnan ko yung mga kambing ko roon, ay nasipat akong nalilisik ng mga mata. Ang bibilis nila kapag naririnig ko pa lamang na umiiyak ng mga kambing. Abay isa-isang nawawala. Parang mabibilis na aninong kumukuha sa mga alaga ko. Sa katunayan ni ilan na nga lang ang natitira. At sa kinabukasan ng sunsunin ko kung saan nagtungo ang mga yon, nakita ko na lamang ang kalat ng dugo ng mga alaga kong kambing. Pati na rin yung mga ulo. Abay kung saan-saan lang itinapon. Hindi naman siguro tao yung mga yon. Kasi kinain nila yung mga laman ng kambing ko. Nakakabahala nga ang nangyari. Nang sabihin ko kay Kapitan, dito naman ako itinuro sa'yo. Wala rin daw kasi silang magagawa. Natatakot din si Kapitan sa nangyari. Alam ko na ho ang may gawa niyan Mang Daon. Subalit tingnan pa rin ho natin ang lugar. Pati na rin ho mga bakas roon sa mga alaga ninyo. Maaari niyo ho ba akong samahan ngayon? Abay oo naman Tomas. Bago pa lubusang maubos ang mga alaga ko roon, 5 na lamang ang natira sa aking mga alagang manok. At ang kambing ko, abay 3 na lamang. Sana'y masolusyon na natin. Ang laki na ng lugi ko dahil sa hindi ko malamang uri ng nilalang na perwisyo ang mga yon. Sa oras ding yun ay sinamahan ni Mang Daon itong si Tomas. At sa pagdating nga sa nasabing lugar, kitang-kita ni Tomas sa mga bakas ng paa. May mga matatalim na kuko at ang nasabing nagkalat na ulo ng kambing na kung saan-saan lang itinapon. Bakas ang matatalim na pangil. Muling nagwika si Tomas patungkol sa kanyang natunghayan. Mang Daon, kumpirmado, mga aswang ang umatake sa mga alaga ninyo. Nagsipagkalat na naman sila para manggambala sa bawat sityo. Nakakapangilabot naman yung sinasabi mo Tomas. Sa bagay, tugmang-tugma sa mga nakita ko. Ang mga nanlilisik nilang mga mata at ang mabibilis na pagkilos na halos hindi na masubaybayan ang aking paningin. E ano bang dapat nating gagawin kung ang mga alaga kung ang hayop ay nakaya nilang paslangin? Paano pa kaya ang mga kabataan sa ating sityo? Kung maaari lang ho ay magtungo kayo kila Kapitan at sabihin niyo ang pinapaabot ko na kinakailangan ho nating pag-ingatan ng mga tao rito. Bigyan ho sila ng babala, lalo na kapag sumasapit na ang dilim. Sige Tomas, maaasahan mo. Ano namang plano mong gagawin ngayon? Ako na hong bahala Mang Daon. May mga gagawin lang ho akong ritual para malaman kung saan sila nagtatago ngayon. Sige Tomas, ikaw ang bahala. Ngayon din ay magtutungo na ako kila Kapitan para naman mabigyan ng babala ang mga tao rito. Naghiwalay na nga ang dalawa sa kanilang pag-uwi at sa pagdating ni Tomas sa kanilang tahanan, dala-dala nito ang isang bungo ng kambing. Nagtungo siya sa may malaking puno kung saan ay may kaibigan siyang kapre. Tinawag niya ito at kagad na pinakiusapan patungkol sa kanyang daladalang bungo ng kambing. Sambit pang wika nito habang nakaupo sa may gilid ng malaking puno ang isang malaking nilalang na may tabako sa kanyang bibig. Anong kailangan mo kaibigan? Bakit daladala mo ang isang masangsang na bagay na yan? Pasensya ka na kaibigan kung naabala kita. Ihingi ako ng tulong sa'yo. Si Lolo Ricardo kasi sa ngayon abala sa kaharian ng Beringan. Ayaw ko rin namang magambala siya sa ngayon. Kaya sa'yo na ako lumapit. Maaari mo ba akong matulungan? Gusto ko sanang alamin mo kung nasaan ang may gawa nito. Napakabaho ng amoy kaibigan. At ang laway na nandiriyan ay nanggaling sa lahi ng mga aswang. Tama ka Ron. Matutulungan mo ba ako? Oo naman. Malaki ang utang na loob ko sa'yo kaibigan. Sa pagpapatira mo sa akin sa malaking punong ito, magmula nang sirain ng mga tao ang aking tahanan. Ako nang bahala at sa muli kong pagbabalik, may impormasyon na akong may babahagi sa iyo kung saan naninirahan ng masasamang uri ng nilalang. Makalipas ang 2 araw, mas lalong umingay ang bali-balita sa kanilang sityo patungkol sa pananalasa ng mga aswang at nang ibahagi na nga ng kapre kung nasa saan ang mga ito. Dagling naganda si Tomas upang magtungo sa Beringan
tinawag ang pangalan ng kanyang lolo at habang nandoon sa may malaking puno, biglang may nagbukas na isang maliwanag na pintuan. Daglis siyang pumasok roon at sa isang idlap ay natungo kagad sa isang syudad na pinag-aarian ng kanyang lolo. Sambit pang wika ni Tomas sa muli nilang pagkikita ng kanyang lolo Ricardo. Pasensya ka na lolo, alam kong abala ka ngayon sa iyong kaharian pero maabala kita. Nagsipaglipanan na uli ang mga aswang sa kalupaan at nababahala na ho ako ron lolo. Mas agresibo sila ngayon kaysa noon kaya humihingi ho ako ng tulong ninyo. Sa palagay ko ho kinakailangan ko na ho silang harapin sa kanilang pinagtataguan. Humingi na rin ako ng tulong sa kaibigan kong kapre at ang pagsang-ayon mo na lamang ang kinakailangan ko. Pasensya ka na po sa mga nangyari ngayon. Napabayaan kita ng ilang araw. Hindi naging balanse ang aming kaharian. Kaya pang samantalang kinakailangan kong bumalik. Subalit sa ngayon ay ayos ng muli rito. Kaya huwag kang mag-alala po. Sasamahan kita sa iyong misyon. Mabuti na lamang at nagtungo ka rito. Marami na rin nagsasabi sa aking mga puting engkanto. Subalit gustuhin ko man na kaagad na bumalik roon. Isa akong hari sa Biringan. At kung ano man ang nangyayari rito, kinakailangan kong pangsamantalang ayusin. Kailan mo ba binabalak na magtungo sa kanilang pinagkukublihan? Bukas na bukas rin o lolo. Marami na rin o kasi silang napipinsala. Masusunod ang kagustuhan mo, apo. Huwag kang mag-alala. Tulad ng ipinangako ko sa iyo, kasama mo ko sa iyong mga misyon. Hindi sila nagaksaya ng oras. Sa muling pagbabalik ni Tomas sa lupa, kaagad siyang mataimtim na nagdasal. Nagkarga ng malalakas na kabal bilang pangontra sa kanyang katawan, pati na rin ng malalakas na pundasyon at balabal. At nang dumating ang araw ng kanilang paghihintay, kaagad nilang binaybayang daan patungo sa Borol, kung saan ay may naglalaki ang mga puno. Nagtataas ang mga damo na kinakailangan niyang baybayin hanggang sa makarating sa nasabing lugar na itinuro sa kanya ng kanyang kaibigang kapre. Nararamdaman ko noong presensya nila lolo. At habang papalapit tayo, mas lalong lumalakas ang ingay ng mga kuliglig, pati na rin ng mga ibon. Huwag kang mabahala, apo. Protektado ka ng nasa itaas. At habang kasama mo ko sa lahat ng iyong mga misyon, hindi ka mapapahamak. Panandalian ka munang huminto, apo. May napapansin akong umaaligid sa atin at huminto rin siya roon sa may masukal na damuhan. Subukan mong tigalpuin at sigurado ko hindi tao ang nagtatago roon, kundi isang aswang na kanina pang bumubuntot sa atin. At dahil nga sa papadilim na ng mga oras na yun, bumulong ng mga usal itong si Tomas, sabay ihip patungo sa masukal na damuhan. At nang lumapat na nga ito roon, muling gumalaw ng malakas ang damo na may narinig silang napasigaw. Maya-maya pa nang lapitan nila yon, isang nilalang nakabulagta. Wala na itong buhay. Dahil sa lakas ng tigalpong binitawan ni Tomas, nakagad na pumaslang sa nilalang na kanina pang sumusunod sa kanila. Sambit pang wika ng kanyang lolo. Kaawa-awang nilalang. Mahina pa ang isang ito. Malamang ay napag-utusan lamang siya na tayo'y subaybayan. Sa tingin ko'y bagong yanggaw. Halika na po. Wala na tayong magagawa sa isang ito. Tinanggap niya na ang kanyang kamatayan. Konting paglalakad na lang, makikita na natin kung saan sila nagkukubli. Kaya ihanda mo ang iyong sarili, tulad na nangyari sa iyong kabataan noon. Kung papaano kang kagigil sa pagpaslang sa mga aswang, ay dapat na muling manumbalik sa iyo upang hindi ka makaramdam ng awa dahil sa hindi kinakaawaan ng mga ganyang uri ng nilalang. Hanggang sa lubusan nga silang makarating sa nasabing lugar, may mga tahanang animoy pugad nandoon sa itaas ng puno. At nang makaramdam na nga ang mga nilalang sa pagdating ni Tomas, isa-isang nagsipagbaba na animoy malalaking ibon na nanggaling sa pugad. At nang magtungo na nga ito sa kanyang harapan, sa muli nilang pagkikita, hindi na yun ikinagulat ni Tomas na ang nasa kanyang harapan ay ang pinunong si Hernan na kapatid ng matandang Saro na tumulong sa kanya noon upang paslangin ang ibang mga kasamahan nito. Sambit pang wika ng pinunong aswang habang nag-aangil at nanggagalaitis sa galit. Tandang-tanda ko pa ang ginawa mo sa amin noon. Marami sa aking kasamahan ang isa-isa ninyong pinaslang at ito na ang muli nating pagkikita.
Ipinangako ko sa aking sarili na maghihiganti ako at ako naman ang papaslang sa iyo. Mahabang panahon din ang lumipas at kung hindi ako inawat noon ng kapatid mo, malamang sa malamang, hindi ka na nakapagparami ng iyong kasamaan ngayon. Subalit sa pagkakataong ito, Hernan, hindi na kita maaaring bigyan pa ng isang pagkakataon. Marami ka nang napipirwisyo at pati na rin ang aming sityo ay patuloy mo na rin ginagambala. Kinakailangan ng tuldukan ng kasamaan mo at sa pagkakataong ito, hindi ka na makakawala sa akin. Mayabang ka pa rin hanggang ngayon dahil dyan sa gabay mong hari ng Biringan. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Umanda ang lahat. Paslangin ang lalaking yan. At sa pagkakataong yon, isang patpat ng sinukuan ang nasa kanang kamay ni Tomas na bago pa man lamang siya magtungo roon. Kargado na ito ng iba't ibang uri ng malalakas na usal. Muli pang sambit ni Tomas bago pa lubusang makarating sa kanyang harapan ng mga nilalang. Kung napaslang ko noon ang mga alagad mo sa simpleng patpat, paano pa kaya ngayon? Isang patpat ng sinukuan na kargado ng malalakas na usal na kung lalapat sa inyong katawan, sigurado kung isa-isa kayong masusunog. Sige, lumapit kayo. Lahat kayo ay uubusin ko. Sa bawat hagupit ng patpat ng sinukuan, isa-isang nagsisipagsigawan ng mga nilalang na animoy talo pa ang talim ng tabak na sa bawat paglapat sa kanilang balat, isa-isa itong nasusunog na parabang sinisilaban kanya-kanya ng pagsigaw hanggang sa makaramdam ng takot ang iba roon. Subalit pilit silang pinapasugod ng kanilang pinuno. Wala rin silang magawa. Patuloy naman sa pagpaslang itong si Tomas upang iligtas ang kanyang sarili at tubusin ang mga nilalang na patuloy na sumusunggab sa kanyang harapan. Ang init! Nasusunog ako! Lasapin niyo ang lahat ng yan dahil ang mga usal na nakapaloob riyan ay makapangyarihan at susunog sa inyong kaluluwa dahil sa nanggaling pa ito sa kaitasan. Walang itim na kaluluwang magwawagi hanggang sa maubos ko kayo. Pati na rin ang inyong pinuno. Nagpatuloy ang sagupang yon hanggang sa muli silang magkaharap ng pinakapinunong si Hernan na siyang punot dulo ng lahat ng kasamaan sa pangyayanggaw at pagpaslang ng mga hayop pati na rin ang ibang mga kabataan. Malakas ka pa rin bata ka. Akala ko'y sapat na ang dami namin. Nagkamali ako sa pangmamaliit sa iyong kakayanan. Wala na akong magagawa kung di kaharapin ka at tibuwis ang aking buhay para sa mga namayapa kong kasamaan. At nang makasagupa nga ni Tomas ang pinunong si Hernan, wala rin itong nagawa sa kanya tulad ng kanyang pagpaslang sa mga kasamahan nito. Subalit habang nakatutok ang patpat ng sinukuan sa kanyang dibdib, nakahilata ito sa lupa at ang huling naging wika na lamang nito kay Tomas habang nagsasalita ng, Napakalakas ng iyong gabay na isang hari ng Biringan. Matapos paslangin iyon ni Tomas, muli nang nanahimik ang kanilang sityo. Wala nang pagbabanta ng mga aswang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon, ang panggagamot at ang pabalik-balik na kanyang ginagawa patungo sa kanyang gabay, ang kanyang lolo, na magpahanggang sa ngayon ay hari pa rin ng isang nakatagong syudad, ang kilalang misteryosong lugar, ang Biringan. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Tomas. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell, para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.